Good evening po sa inyo lahat. Today is our session of our kwentuhan session and tanungan portion. Mga ka-airsoft, hello! Okay, ngayon masaya lang tayo, no? Kasi syempre, may dadaos na naman natin yung kwentuhan session, tanungan portion. Well, in fact, mga ka-airsoft, ang daming dapat kong sagutin. Tignan nyo, okay, no? Ang dami nang dapat natin sagutin. Ngayon, meron tayong pagkakataon, di idaos natin yan, no, sa ating kwentuhan session. Tanungan portion. Hello po, good evening sa inyo lahat. Okay, so, nandito tayo ngayon para idaos to, okay? Kasama ko ang maraming tanong, no? Tanong ng ating mga ka-airsoft, tanong na bumabagabag sa inyong, sa kanilang sa kanilang kaisipan. Pag ikaw meron kang katanungan na gusto mo magkaroon ng kasagutan, wala kang ibang gagawin, mga ka-airsoft, kundi magtanong. Itanong mo, sabi nga, itanong mo kay Big Man, no? Okay, so dire-diretso po tayo ngayon, no? Pero ayun, hindi ko alam kung bug ako. Bag ba ako? Hindi naman siguro, no? Okay, so, okay, sige, dire-diretso po tayo, no? Mga airsoft, itong kwentuhan session, tanungan portion natin, mas maganda kung i-view nyo siya ng nakahiga yung wag nakatayo yung cellphone nyo, ihiga nyo, no? Pag nakahiga yung cellphone, mas maganda, mas wide, mas malapad, mas kitang-kita nyo ako ng malapit, no? Ihiga po ninyo yung cellphone nyo whenever you are viewing our daily review and unbox, no? Yan, masasabi ko, payo ko yan para sa inyo, para everyday, magiging malinaw yung pagre-review and unbox. Okay? Right now, pumapasok na ang ating mga ka-airsoft, no? Yung mga gustong magpa-shoutout na po kayo. Yung mga gustong paano ba to? Mabati, magpabati na po kayo, okay? Para po dire-diretso tayo, walang istorbo sa ating review and unbox. Magpabati na po kayo. Okay, so, question number 1 from Haji of Jensen. Okay, no, General Santos City. Okay. Big Man, nakita ko yung post mo, lifetime warranty. Kasama ba doon yung mga subasta na unit? Kasama raw ba sa lifetime warranty yung mga subasta na unit, no? Mga airsoft, ito, ang subasta na unit is a unit na second hand, no? Yan yung mga pina-repair sa amin. So, pina-repair sa amin, tapos, hindi na sila nagpaparamdam nung na-repair na, no? Hindi mo kinuha mama mo. Hindi na sila nagpaparamdam sa amin. So, ang tendency, syempre, inabonohan po namin yon. Inabonohan namin yon yung parts together with the gunsmith fee, di ba? Inabonohan namin yon. Kaya syempre, dapat kunin nyo yon. Ngayon, sa pagkakataon na in-inform namin kayo via messenger ng 3 beses, in-inform namin kayo via text messages ng 3 beses, at in-inform namin kayo ng 3 beses via call, pero hindi po kayo nagko-comply, mapupunta po yung unit ninyo for subasta. Okay, subasta kasi hindi na kayo nagparamdam. Ngayon, pag yung unit ninyo is nasubasta na, pasensyahan, wala na po yun, no? Wala na po kayong habol doon pag nasubasta na. Ngayon, ang tanong, kasama raw ba yung subasta item sa lifetime warranty? Second hand po yun, most probably hindi po siya kasama sa lifetime warranty. Kasi unang-una, yung unit, mostly nang nagpapa-repair sa Big Man is hindi naman sa amin binili, no? Kasi mostly of the unit ng Big Man is napakadalang masira, okay? Kadalasan ng nasisira is yung mga unit na sa iba binili. Tapos, no choice na sila, sa amin lumalapit for the repair. Bakit? Kasi mga ka-airsoft,
hindi naman sa pagyayabang or sa pag-aangas, no? Pero nasa Bigman po ang isa sa mga pinakamahuhusay na gunsmith sa ating henerasyon, no? Nandito sa Bigman yon, so since nandito sa Bigman, kaya sa atin lumalapit yung mga nasisiraan, nagpapa-repair ng unit, so kailangan naman i-entertain din natin yun, no? So ngayon, hindi po kasama sa lifetime warranty yung mga unit na nabili as subasta item. Okay? Yan. Yun lang ang masasabi ko. Wag po kayo mag-expect na pag binili nyo as subasta item is yung may lifetime warranty. Iba po yun, no? Iba po ang covered ng warranty ng mga subasta item. Okay, no? O mga Karsop, baka meron kang tanong, baka merong gumugulo sa isip mo, baka meron kang tanong na gusto mo magkaroon ng kasagutan. Tara rito mga Karsop, itanong mo kay Bigman. Okay, question number 2, no? Bigman, mentras pricey po ba ang airsoft mas maganda at quality? Actually, ganito yan, no? Galing kay Percival of Caloocan City, no? Hindi yung price ang basihan para masabi natin na maganda at quality yung isang item, no? Hindi naman yung price. Actually, isa lang rin yun sa mga basihan. Pero hindi yun yung dapat nating pagpokusan, no? Kasi ganito mga Karsop, no? Para masabi mo maganda yung isang unit, dapat fit siya sa pangangailangan mo, di ba? Para masabi mong maganda yung misis mo, dapat compatible kayo, di ba? Yung maganda sa akin, maaring hindi maganda sa inyo. Yung maganda sa inyo, maaring hindi maganda sa akin. Kaya mahirap magsabi ng maganda yung isang unit. Ganito. Mahirap mag-conclude na maganda yung isang unit dahil magkakaiba tayo ng taste, di ba? Magkakaiba tayo eh. Ikaw, maganda sa iyo ganito, maganda sa akin ganito, di ba? 'Yon. Ngayon, hindi yung presyo ang basihan para masabing maganda. Tandaan nyo, basta yung unit is matibay, malakas, compatible sa iyo at eksakto sa pangangailangan mo, maganda 'yan. Okay? Pero pag yung unit, syempre, hindi mo gusto. Hindi mo gusto yung bigat niya or masyado kang nagagaangan, di ba? O yung unit is masyadong mataba ang grip, hindi siya magiging maganda sa'yo. Pero sa ibang tao, ganun yung gusto nila. Di ba? Kaya mahirap magsabi ng maganda or pangit yung isang unit, not unless nahawakan na nung user. Kaya isang tamang paraan para masabi maganda yung isang unit, pag compatible siya sa'yo at swak siya doon sa pangangailangan mo. Okay? O yan, katulad yan. Okay, no, ayun. O, sige, okay? Ngayon, to. Basta meron kang tanong mga Karsop, bato nyo sa akin, sasagutin natin. Boss, nakuha ko na yung pistol na green na subasta nun. Boss, nakuha na yung pistol na green na subasta nun. Hindi ko alam kung merong ano, no. Basta basta mabilis lang makuha, no. Hindi ko lang alam, hindi ko lang matandaan, no. Kung nakuha na or what. Okay? Pasensya na, no. Tapos, okay, so next question tayo. Bigman, may binebenta ba kayong bolitas? Mga airsoft shop po kasi kami, no? Airsoft shop kami, we cater airsoft, no? Tapos airsoft shop kami, ang airsoft is ginagamit is a ceramic BBs, no? Yung bolitas, hindi namin nire-recommend as a legit airsoft dealer, hindi namin nire-recommend yan na gamitin ninyo sa airsoft ninyo. Bakit? Kasi pag gumamit kayo ng bulitas or tingga or lead or what, hindi na po airsoft ang gamit nyo. Air gun na po. Okay? Pag gumagamit na kayo ng air gun, meron ng batas na sumasaklaw dun. No? Hindi na masasabing safe na ipanglaro kung ang ginagamit nyo is air gun na. Okay? Kaya,
wag po tayong gumamit ng bulitas, no? Metal BBs, bulitas, etc. etc. Wag po kayong gumamit nun. Ang gamitin nyo lang po is yung BBs na compatible at saka tama dun sa unit ninyo. Pag gumamit kasi kayo ng bulitas, actually, hindi lang nalalagay kayo sa kadelikaduhan. Pag gumamit kayo ng bulitas, nalalagay pa kayo sa alanganin. Pati yung unit ninyo, mas madaling masira, no? Believe me, ha? Totoo yan sinasabi ko, marami nag-aasam ng magbuli-bulitas, pero nakakasira yan ng unit eh. Hindi advisable yan. Hindi advisable ang isang bulitas para gamitin mo sa unit mo. Okay? Kaya, sunod lang po kayo dun sa sinasabi natin para hindi po kayo mapapahamak. Okay? Question number 4. Big Ma'am, nakabili po ako sa inyo ng unit pero nasira po. Pwede ko po bang ipagawa sa airsoft shop na malapit sa amin? Nakabili ka sa amin ng unit. Ngayon, nasira. Sa amin mo binili yun, ha? Siyempre, lifetime warranty kami. Dapat sa amin mo ipapagawa. Ngayon, ganito. Sa pagkakataon na ipapagawa mo sa ibang shop, so, wini-waive mo na yung wini-waive mo na yung obligasyon namin sa'yo, no? Ng lifetime warranty. Kung yung unit namin na binili mo sa amin is lifetime warranty at ipapagawa mo sa iba, para mo nang tinatanggap na bino-void na namin yung lifetime warranty na obligasyon namin sa'yo. Okay? Actually mga ka-airsoft, no, yung unit namin, alam namin kung nabuksan, no? Yung unit namin, hindi kayo makakapagkaila, hindi nyo maitatanggi na nabuksan yung unit. Okay? Kabisado namin, bawat tornilyo, kabisado namin, bawat markings, meron kaming inilalagay sa mga unit para malaman namin kung sa amin binili. Tapos, meron kaming pamamaraan para malaman namin kung yung unit is tampered, nabuksan na. Okay? Kaya, wag nyo na pong i-attempt. Halimbawa po, no, yung unit ninyo, nasira. Dali nyo po sa amin kasi lifetime warranty kami ang magre-repair niyan. Ngayon, kung hindi nyo gagawin yun, pasensya na po. 'Di ba? Pag hindi nyo ginawa yun, hindi nyo sinunod yun, pasensya na po dahil mabovoid po yung lifetime warranty. Okay? Okay, Big Man, uuwi kasi ako sa probinsya. Okay. Pagtapos ng gun ban. Ano to? Hindi ko maano to, ha. Safe bang i-travel yung unit ko nakalagay naman sa hard case? Isang foul na naman to, di ba? Ako, lagi ko sinasabi na mas safe yung baril ninyo kung ilalagay ninyo sa gun bag. No? Pag sa hard case, kasi ganito yan. Pag sa hard case nyo nilagay, tulad niya, no, obvious na baril. Di ba? Pag sa bag kasi, pwede kayong protektahan ng batas pag sa bag nakalagay yan. Di ba? Di ba ganito yan? Yung bahay mo, hindi pwedeng i-trespass ng kahit sino. Di ba? Ng kapitbahay mo, hindi pwedeng basta manghimasok doon sa bahay mo. Ganon din yung sasakyan mo. Yung sasakyan mo, trespassing din yun, di ba? Pag yung sasakyan mo is, halimbawa may checkpoint, or in-invade yung space mo, yung personal space mo, or yung privacy mo, bawal yun. Ganon din yung bag, di ba? Yung bag, kasi personal na bagay yan di ba? Hindi pwedeng lahat ng tao makakakita sa'yo, sasabihin, buksan mo nga yung bag, tignan ko, baka may baril yan. Hindi pwede yun, di ba? Hindi pwede yun, mga ka-airsoft, no? Kaya kang protektahan ng batas kung ang ginagamit mo is bag. Pero kung hindi bag ang gagamitin mo, nako po, hard case ang gagamitin mo, tulad niyan, medyo malalagay ka sa alanganin. Okay? Basta, gun bag, gamitin mo, tactical bag, ano yun? Kumbaga, wala kang dapat ipagkakabaron. Okay? Inom lang muna ako mga airsoft. Big Brew by Big Man, no? Kumbaga, partner natin para sa mga airsoft natin na na nagwo-walk-in, 'di ba? Mainit ang panahon, 'di ba? Malapit na ang mahal na araw, malapit na ang summer, malapit na ang bakasyon, ang long weekend.
Ang tanong ko, may airsoft ka na ba? Di ba? Kung wala ka pang airsoft, anong gagawin mo? Magpabook ka na sa amin para magka-airsoft ka na. Okay? Grabe. Napakasarap talaga. Napakasarap, no? Yun. Okay, so let's begin. Next question natin. Ayun, no? Yung sa hard case. Okay. Okay, nasagot natin yung 5 ulit, ha? Big Man, lifetime warranty pa rin ba? Yung unit na kasama sa subasta? Tinatanong yan, no? Ang sagot, hindi na po pasok sa lifetime warranty yung mga unit na for subasta, okay? Big Man, Menteras pricing, airsoft, mas maganda ba at quality? Okay mga ka-airsoft, hindi basihan ng presyo. Hindi presyo lang ang basihan para masabi maganda yung isang airsoft, no? Isa lang yan sa mga panuntunan, pero hindi lang siya, no? Hindi lang siya. Mas maganda pa rin na para masabi natin maganda is compatible siya sa user para masabi natin maganda, okay? Then next question, boss, may binebenta po ba kayong bulitas? Okay, wala po kaming binebentang bulitas at hindi po namin tinatangkilik, hindi po namin nire-recommend sa inyo yan. Okay, Big Man, nakabili ako ng unit sa inyo, unit ba nasira? Pwede bang ipagawa sa airsoft shop na malapit sa amin? Okay, ang sagot, pwede mong ipagawa, pero pag pinagawa mo, bino-void mo, wini-waive mo yung obligasyon namin sa iyo na gawin yung unit mo just in case na masira. Tandaan nyo, ang Big Man is lifetime warranty. Ngayon, kung ipapagawa nyo sa iba, parang nyo lang tinanggap na hindi na namin kayo saklaw sa lifetime warranty. Okay? Big Man, uuwi kasi ako probinsya pagkatapos nakalagay sa hard case or sa bag. Ilagay nyo sa bag, pag uuwi kayo probinsya, magta-travel kayo para safe po kayo. Okay, so balik tayo dito sa mga question natin, no? Okay, Big Man. Okay. Ito lagi ko sinasagot to. Ang tanong, Big Man, required po bang i-ref ang green gas kapag itatabi para di sumingaw? Oh my God! Hindi advisable i-ref ang isang green gas. Okay? Hindi dapat i-ref ang isang green gas. Okay? Wag na wag yung i-ref ang isang green gas. Bakit? Ang green gas natin is a chemical. Although sabihin natin na hindi siya highly flammable or ano siya, no, or safe naman, pero still chemical yan, di ba? Ano ba yung mga bagay na nasa ref natin? Di ba yung mga bagay na nasa ref natin is pagkain? Halimbawa, just in case sumingaw yung unit mo, ay yung green gas mo, i-absorb ng pagkain yan, dadampi sa pagkain yan. So, anong mangyayari? Yung pagkain mo is mako-contaminate ng chemical. Pag nangyari yon, kakainin mo yung pagkain mo, hindi pa natin alam on the long run kung ano yung damage na pwedeng magawa ng isang green gas pag nakain mo or nalunok mo, di ba? Ang tanong, meron bang maitutulong kung ire-rep mo yung green gas? Ang tanong, di ba? Mga sinaunang sabi-sabi yan, mga sinaunang kathang isip yan, di ba? Yung green gas is primarily na ginagamit sa airsoft. Bakit ba natin inire-ref yung isang bagay? Para mapatagal natin yung buhay, para hindi mapanis. Ang tanong, yung green gas ba napapanis? Hindi, di ba? Kaya hindi mo siya dapat ilagay sa ref.
Hindi mo siya dapat ilagay sa freezer. Dapat lang sa green gas natin is itabi mo lang sa isang exact room temperature, sa normal room temperature. Okay? Ilalagay mo siya sa ref. O, ipagpalagay na natin na safe. Ipagpalagay na natin ha, pero I'm not saying na safe siya. Ipagpalagay na natin na safe. Anong benefit? 'Di ba? Lalakas ba siya? 'Di ba? Yung isang green gas, kung may singaw yan, talagang sisingaw yan. Wala kang paraan para mapigilan yung pagsingaw niyan. Okay? Wala kang paraan. Kaya, wag nyo nang ilalagay sa ref ang isang green gas. Okay? Hindi tama yun. Hindi advisable. Okay, galing kay Jeremy of Pangasinan. Okay, Big Man, pwede po bang ubusin ang gas sa magazine kahit wala na pong bala? Pwede po bang ubusin ang gas sa magazine kahit wala na pong bala? Actually, yung gas sa magazine is designed talaga para maubos. Ngayon, kung wala ng bala, paano mo siya ipuputok? Kailangan may bala. No? Mas maganda pag may bala. Ngayon, kung gusto mong instant, papasingawin mo siya. No? Ang tanong, sayang kasi yung gas, di ba? Bakit mo papasingawin? Pwede mo namang iputok. Pak, 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 hanggang maubusan ng bala. Para hindi sayang, di ba? Ayun. Ganun na. Pwede po bang ubusin ng gas sa magazine kahit wala na pong bala? Yun, no? Ubusin mo. Kung gusto mong ubusin, lagyan mo ng bala para maiputok mo siya. Para hindi sayang. Okay? Okay. Ito. Big Man, ano ang pinagkaiba ng airsoft sa airgun? Airsoft, number 1, dali. Ang airsoft ginawa para sports. Although airgun is ginagamit rin sa sports, no? Kaya lang, hindi mo kasi pwedeng gamitin yung... Look, ano yun? Tingnan mo. Hindi mo kasi pwedeng gamitin yung airgun sa man-on-man game, sa war games, di ba? While the airsoft, pwede. Ha? Yung airgun, gumagamit ng lead, ng bulitas, ng tingga. While the airsoft, ceramic TVs. Okay? Ngayon, yung airgun, sadyang mas malakas talaga kesa airsoft. No? Kaya lang, the downside of the airgun is hindi mo siya pwedeng gawing sports nga na tulad ng war games, pero si airsoft pwede. Diba? Meron rin naman tayong malalakas na airsoft, no? Hindi nga lang kasing tindi ng airgun kasi ang airgun is gumagamit ng metal BBs. Diba? Basta ganito, no? Kung gagamit kayo ng airgun, siguraduhin yung doble ang ingat nyo. Kung gumagamit kayo ng airsoft, siguraduhin nyo ring doble ang ingat ninyo. Okay? Airgun, ang pagkakaiba niya sa airsoft, came from the word itself. Airgun. Gumagamit ng air. Pero, yung bala niya is mas fatal than the airsoft. Kasi yung airsoft is gumagamit din ng green gas. 'Di ba? Kasi ang ginagamit ng airgun CO2 eh. So kung CO2, mas malakas ang puwersa noon kaysa sa green gas. Kung green gas, mas mahina 'yon pero sa CO2. Pero enough para makapag-fire yung airsoft, 'di ba? Ayun, gano'n na. Kaya mahaba yung topic na 'yan. Kung diyan tayo magpo-focus, mauubusan po tayo ng oras, no? Okay, so let's proceed, no? Okay, let's proceed. Big Man, di po ba may gun ban ngayon? Ano po ang posibleng mangyari kapag nakitaan ng airsoft sa sasakyan mo o motor? Ayun. Yes, may gun ban po ngayon. Talaga naman, hindi naman natin kayang itanggi. Ngayon, anong posibleng mangyari? Dalawang posibleng mangyari, di ba? Baliwala lang, yung isa, makumpis ka. Ayun, di ba? Kasi may mga pulis naman tayo na considerate, di ba? Alam naman nila na airsoft, so hindi na nila papalakihin yung issue, di ba? Pero pag na-chepo ka doon sa mga pulis na matatakaw,
lalaki talaga yung issue. 'Di ba? Himbis na, okay, nakita niya, airsoft, sige na, okay na yan. 'Di ba? Himbis na gano'n, na mangyayari, oops, airsoft, patay kang bata ka. 'Di ba? Talagang peperahan ka, gagawin ka ng kaso, yun, ng mga pulis na matatakaw. 'Di ba? Pero most of our policemen are considerate. Alam nila yan. Nakita nila airsoft, then nakita nila mukhang matino ka naman. Wala kang dapat ipagkaba. Pero kung nakita na nga nila airsoft tapos mayabang ka pa, maangas ka pa, may kalalagyan ka dun. Diba? O yun, okay? So, yun ha. Tama yung sinabi ko ha. Okay, Big Man, ba't nasisira ang inlet valve? Talaga bang sirain siya compare mo sa output valve? Tama yung findings mo, boss, no? Mas sirain ang inlet valve than the output valve. Mas sirain siya kasi bakit? Kasi yung inlet valve, kumbaga ina-access natin Diyan natin itinusok-sok yung green gas para maglabas siya para pumasok yung Ma'am Sunny, ilagay mo yung label kung anong point yan, ha? Ano ba, point 30, pagsamahin mo lahat, ha? Yun. No? Yun, saan na ba ako? Yun. Yung inlet valve kasi lagi ina-access yan. Minsan nagkakamali tayo, pagsuksok ng gas. Ang proper kasi sa inlet valve, kung ito yung inlet valve ng magazine mo, then ito yung green gas, dapat kasi yung green gas susuklob dun sa inlet valve. Okay? Sa nozzle ng inlet valve. Kaya nasisira yan pag mali yung pagkarga mo ng gas. Pag yung green gas mo is hindi sumuklob, kundi tumukod. Tapos idiniin mo, masisira yung nozzle ng inlet valve. Okay? Yan yung nagiging simula ng pagkasira niyan. Sasabihin ng iba na laglag, nasira yung inlet valve. Imposible yon. Kasi yung inlet valve natin is nakapaloob. Mas unang tatama yung outer ng magazine as well as the base pad before the inlet valve. 'Di ba? Maliban na lang kung halimbawa merong something na matulis sa side na sakto sa inlet valve, pero very one in a million lang mangyayari 'yon, no? Mostly ang nakakasira ng inlet valve is tayo pa rin. Okay? So, next question natin. Big Man, ano masasuggest mong unit para sa 84 years old na tatay ko? 84 years old. Hindi ko alam kung gaano kalakas or kung gaano ka-fit or kung gaano ka-healthy si tatay, no? Pero siguro, hindi ilalayo ko na siya sa rifle. Siguro sasabihin ko pistol na lang. Kasi medyo may katandaan na si tatay, no? Kaya masasuggest ko pistol na lang. Bakit? Kasi yung mga rifle natin talaga mabibigat. 'Di ba? Mostly of the rifle talaga mabigat. Ngayon, ang tendency baka si tatay mangawit, mangalay, 'di ba? Doon sa bit niyang rifle. Syempre, pag ngalay siya, pag hindi sa kanya compatible yung airsoft na napunta sa kanya, hindi siya mag-e-enjoy, di ba? Yan nga yung sinasabi ko, di ba? Hindi lahat ng tao ma-appreciate yung isang rifle. Hindi rin naman lahat ng tao ayaw sa rifle, di ba? Meron mga taong ayaw sa pistol pero good sila sa rifle, di ba? Ayun. Kaya ang masasuggest ko, siguro mag-pistol ka. Pwede kang siguro pag-pistolin mo si tatay, no? So, pag nag-pistol si tatay, baka mas mag-enjoy siya kasi hindi siya mai-stress sa tuwing bubuhatin niya yung unit. Okay? Yun. Big Man, ano po mas maganda? Rifle, full metal, or hard polymer? Both maganda. Maganda si rifle na full metal, maganda si rifle na polymer. Depende sa gumagamit. Kung ikaw, newbie ka, baguhan ka, most of the newbie, ang hinahanap is rifle na mabigat. Rifle na solid, rifle na full metal.
Pero kadalasan naman dun sa mga pro level, pro category, kadalasan ang ginagamit nila is polymer, 'di ba? Para mas effective doon sa sasalihan nilang game or doon sa pinaglalaroan nila, 'di ba? 'Yon. Masasabi ko, pero ako ito tapatin ko sa kayo ha. Ako hindi ako kasi fan ng full metal eh. Mas gusto ko yung unit na hard polymer. Isang dahilan yan kung bakit yung Lonex ko, which is Lonex na high-end, super high-end, hindi ko na madalas magamit. Kasi nga, full metal siya, mabigat siya. Talaga mabigat, no? Kaya pumapasok naman yung mga hard polymer. Ang hard polymer is kumpara mo sa sasakyan, di ba? Yung mga sasakyan natin, anong ginagawa? Kina-carbon, di ba? Kaya kina-carbon para gumaang. Okay? Mas magaang ang mga carbon kesa sa metal. O, ganun din sa airsoft natin. Mas magaang ang metal, ay ang hard polymer kesa sa mga full metal. Isa pa kasi yung full metal, gasgasin. Pero yung ano ba to? Yung hard polymer is matagal bago magasgas. Halos ayaw nga eh. Kasi yung materials niya is yun talaga yung color. Diba? Okay, ayun. Dami. Sarap, no? Dami natin nasagot, no? Ilang minutes pa lang is nakapagsagot na tayo ng 12 questions, no? Ngayon, baka mayroong questions dito sa ating mga ka-airsoft. So far, wala naman, no? So far, walang nagtatanong sa ating mga ka-airsoft. So, okay na ba to? Ano mo na? Alin? Ha? Ayun, okay. So far, wala naman nagtatanong sa ating mga ka-airsoft, no? Malamang naiintindihan naman nila. Okay? Okay. Ayun. Hindi ko maano, ha? Ayun. Okay, mga ka-airsoft, yun lang muna for now. Meron po tayong walk-in buyer na humabol ngayong oras na ito, no? Anong oras na, pero still meron tayong humabol na walk-in buyer. So, yun lang muna for now. Kasi kung tatapusin ko to, ang tagal niya mag-aantay, nasa labas kasi, no? So, yun lang muna mga ka-airsoft for now. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po.